Ang klinika sa Istrenta ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Ano ba yung heat index, Doc? Ipaliwanag nga Heat natin. index, ito ang pakiramdam ng init ng katawan. Okay. Hindi ito base sa temperatura na nakikita natin. Paano mangyayari yun? Di ba yun ang nakakaapekto sa temperatura ng katawan? Yes, dahil mas mainit, mas mataas ang temperatura, mas mataas ang humidity o yung laman o tubig o water vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, mas mataas yung nararamdaman ko kesa sa paligid ko. Yes, Ganon. mas mainit pa sa tunay na temperatura. Halimbawa, sabi dito sa ating thermometer ngayon sa studio ay nasa 32 degrees. Pero feels like, yun nakikita mo, ano pakiramdam mo? Feels like 42, 42. So, ang init. Tapos, maririnig mo ibang usapan minsan, ang lagkit-lagkit ng katawan ko. Ito yung humidity, ito yung water vapor na siyang dumidikit. Dahil pag mas pataas ang water vapor or humidity, nawawala yung cooling effect ng katawan. Hindi ba pag mainit, anong nangyayari sa katawan natin? Pinapawisan. Pag pinapawisan at may kaunting hangin, nalalamigan, nabibring down bumababa ang ating temperature. Okay. Kaya, ang problema, pag mataas ang humidity, tapos mataas ang heat index, naiipon yung init sa loob ng katawan natin. At siya'y magpapataas ng inyong body temperature. Hindi naman ibig sabihin na may lagnat ka. Hindi. Kasi wala namang infection. Yes. Itong init ng katawan mo ay dala ng heat index. Ano pwede mangyari dito? Pinag-usapan na natin, heat stroke, Heat stroke. heat exhaustion, okay? Pwede magkaroon ng muscle cramps, Muscle cramps kasi due to dehydration. dehydration, nawawala yung alat ng katawan, yung tinatawag natin electrolytes, na kasama sa pawis, may sodium, may potassium, may chloride. Ay ito yung mga importanteng elemento para maganda ang contraction or ang ating stability ng ating muscles. Okay. So, pero yung mga napag-usapan natin kanina na mga yung mga nagtatrabaho sa kalsada, Tama. dapat ba doble ang kanilang pag-aalaga at pag-iingat sa sarili? Yes, dahil kailangan natin kung pwede at may pagkakataon, magpunta sa lilim o Sa lilim shade. muna, Okay? At sabihin natin, dapat dagdag ang tubig. pag-inom ng tubig. Yung iba, Dok, tinatakpan nila yung buong muka, mata lang ang nakalabas, tapos mahaba ang suot. Well, ito ay isang paraan para protektahan yung pag-dehydrate. Pero syempre, Ang init kasi nun. yes, kaya nga meron din loss yan sa fluids. Oo. Wala siyang Kasi direct mapapawis. papawisan ka. Okay. Kaya kailangan doble ang pagbawi o pag-inom ng tubig. So, the cover plus the tubig. Yes. Okay. Kaya kita mo, sabihin natin hindi, yung mga magsasaka na lang, yung malaking sombrero, di ba? Tapos may naka-long sleeves na t-shirt, tapos nakakubli pa yung hanggang mukha, di ba? Nag-aararo and everything. Yes. Yun ang Kailangan paraan. talaga Oo. yun. Tapos, yung ding, kailangan din bang yung pag-iingat sa exposure sa araw? Yes, yung binanggit mo, Tita Winnie, ng mga nagtatrabaho under the sun. Yeah. Siyempre, may UV light ito, ayaw natin ito, dahil magkakaroon ng skin problem. Right. Diba? Dok, kasi meron ako nakikita na itim talaga yung Tama. sunog eh. Kasi Sunog na. makikita mo hindi naman pantay Tama. diba? Ito yung tinatawag natin sunburn na. Sunburn na Yes. burn na talaga yun. Burn. Kaya kung nagkakaroon ng pagpapaltos, hindi ba? Yung iba nagbi-beach, nagpapaltos, second degree yun. Pag yung sunburn na namumula ang balat mo, ay first degree. Meron daw mga tao na mas madaling masunog. Dahil sa iyong melanin content ng katawan natin. Kung mapapansin mo, tayo mga Pilipino, mga Asyano, mas mataas ang melanin content natin, di ba? Kayo banggi ang kulay natin. Kaya pag naarawan, mas mabilis mag-change, umitim. Tingnan mo yung mga puti.
ano nangyayari pag nag-sunbathing sila? Namumula. Namula lang. Oo. Hindi siya exactly nangingitim. Oo. Dahil kulang, mas mababa ang melanin content. May good and bad. Okay. So, ano bang bad natin dito? Siyempre, mas prone tayo mag-develop ng skin problem. Okay? Kaya, swerte rin tayo na nangingitim tayo para, uy, tumigil ka na dyan. Dahil pwede kang magkaroon ng skin disease like cancer. Ayan. Skin cancer. May red flags na. Yes. Literally. Ang mga sabihin natin, Caucasians, European, hindi nila nararamdaman. Pero later on, napapansin nila, meron na siyang problema sa skin. Lalo pa naman yung iba parang nag-e-enjoy talaga Ay, parang sa pagbibilad. Pulang-pula ng katawan niya. Okay. So, mainit. Yes, yes. Umuwi ako. Oh. May okay lang ba na maligo agad? Maligo ka kaagad. Mapapasma ako. Walang pasma-pasma. Myth yan, Tita Winnie. Wala yan. Kailangan. Kita mo yung mga basketball player, mga athletes natin. Pagkatapos ng kompetisyon, locker room, shower. Yan. Quick shower para mag-change yung temperature mo, mabalanse, mai-control yung pag-heat up. Sabi kasi nila galing ka sa initan. Baka ma-shock yung katawan Walang mo. shock. Wala. Mas magsha-shock yan pag patuloy pinapaakyat mo yung temperatura ng katawan mo. Tapos meron pa, yung pag-inom ng tubig. Kailangan daw malamig na malamig para bumaba talaga ang temperatura ng katawan. Hindi naman, yun malamig, pwede natin ibalot nga sa tuwalya, Yan. ibalot sa katawan, hindi mo kailangan inumin. Pero pag inom mo ng malamig o maski na room temperature na tubig, ay okay lang. Walang problema. Walang problema. Ang tinutukoy ni Doc, yung importansya na maibalik natin yung nawalang Yes, tubig. balanse lamang dahil maraming nawawala. Ihi, dumi, pawis, laway. Bawi natin sa pag-inom ng tubig. Okay, tubig lang ba? Pwede bang soft drinks, iced tea, milk tea, sabaw, etc.? Ang problema sa mga binanggit mo, Tita Winnie, mataas ang sugar content. Mas kaagaw pa niya ang liquid o tubig sa katawan mo. Plain water will be the best. Kape, tsaa. Tsaa, di ba, diuretic din yan? Kaya ang Papaihi. sa akin lang, pwede ka naman uminom no, kung gusto mo. Gusto natin is, pagkatapos yan, uminom ka pa ng karagdagang tubig. Basta tubig is life. Very much life. Ayan. Kasi kita mo, binanggit ngayon, ang heat index nasa 40 pataas. Ito yung tinatawag na extreme caution na state, no? Estado na extreme caution. Dito nagkakaroon ng heat cramps o heat exhaustion. Lumabas ka lang, parang pagod na, parang kandilang upos na ka. Hindi ko nga mabukas ng maigi Yun, mata ko. pagod. Pati ba mata na sa sunburn? Yes, magkakaroon ka ng problema din syempre sa iyong retina at kaya meron tayong tinatawag na shades or sunglasses. Hindi lang pamporma, kung hindi protection. Kaya meron tayong tinatawag na lente na may UV protection. That's right. Si Princess ng Tarlac may question, gaano po ba dapat kataas ang SPF ng sunscreen na gagamitin para sa balat kapag ganitong mataas ang heat index? Pag heat index naman, Tita Winnie, more of water Dehydration. replacement. Pero kung yung heat direct, no, at least SPF 50 ayon sa mga dermatologists. That's right. At may reapplication every 2 Oo, hours. yes. Okay. Ang sunscreen daw po ba, iba ba daw dapat ang sunscreen sa muka at sa katawan? Yes. Meron. Iba sa mukha, iba yung sa katawan. Kasi, Iba naman kasi ang balat natin sa face mas fine siya. Diba? iba rin naman sa level ng thickness din yon. Baka kayo ay nabitin nasa Facebook at TikTok si Doc. Pwede nyo kaming sundan at gamitin lang ang ating username at Doc Dennis Official. Nandyan tayo sa mga social media pages. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. Bungang araw, alipunga. Ay ibang una naman yan, skin problem naman yon. Hindi yan dahil sa init. Well, magti-trigger, Okay. magpapamultiply, yung iba virus, yung iba bacterial infection, kaya yun. Chickenpox, tigdas. Marami ngayon yun, Tita Oo Winnie, nga. kasi ito yung panahon nang siyang may tumataas yun, varicella, Dahil sa init. init.
Ay, pero, Pwede natin talakayin yan. ayan, ilan lamang po yan. Ako, mahaba at malawak ang Oo. talakayan. Yes, Sa ito yung init. panahon, no? Init ng panahon ngayon, ang daming mga tinatawag na infectious diseases na lumalabas. Kala ko pagka malamig lang. Kasi di ba yung mga mikrobyo sa malamig na... Yes. Na- Dahil nagbababa ng immune system mo, papasok ang mga pulmonya, ubo at sipon. Oo. Pero dito sa pagkakataon na ito, nadidehydrate ang tao, napapagod and everything, nagkakaroon ng chance mag-grow itong virus na ito. Ayan, ako tumutok lamang po kayo dito sa ating klinika sa Istrenta para sa iba pang mga impormasyon tungkol paano natin lalabanan ang init at hindi tayo magkakasakit sa tulong ni Doc Dennis.